Mahal ang paggawa ng mga computer. Kaya maraming tao ang bumabaling sa second-hand market para makakuha ng mas murang mga piyesa. Pero alam mo kung anong mas mura pa kaysa sa second-hand na mga piyesa? Mga piyesang maaring sira na. Sa nakaraang linggo, umorder ako ng mga piyesa para sa computer na may nakalagay na untested o broken sa kanilang listing. At kung titingnan sa papel, sobrang mas mura sila kumpara sa MSRP. Posible kaya makagawa ng gumaganang computer gamit ang posibleng sirang piyesa. Panahon na para tuklasin kung gumana ito. Ito na siguro ang pinaka-astig na PC hack na nakita ko. Kamusta? Dumating na ang shipment ng mga posibleng sira at hindi pa na-test na PC components. Para akong batang tuwang-tuwa tuwing Pasko. Sige, umpisa na tayo sa unang package. Hindi ko na maalala kung ano ang binili ko. Ito ay 240 gig na SATA SSD mula sa isang brand na hindi ako masyadong pamilyar, MTech. Ayon sa listing, para lang ito sa piyesa o sirang unit. Karaniwan, ang SATA drive ay walang masyadong mechanical na issue dahil walang moving parts. Kaya maasa kong gumagana pa ito. Mukhang tinanggal lang ito mula sa workstation o iba pa. Sige, pero sa susunod na package, may kahina-hinalang RAM stick tayo. Sinabi nung nagbenta na nagka-crash ang computer niya. At itong RAM stick daw ang may problema. Kaya nilagyan niya ng label na SAS. Kung titignan, maayos naman ang mga pin ng RAM, hindi mukhang sira. Wala rin masyadong magagawa sa RAM. Mukhang maganda pa itong RAM stick, kaya subukan natin kung gagana agad. Mukhang may nakuha tayong power supply. Sige, ito ay isang Corsair CX750. So, 750 watt na power supply ito. May rating ba ito? Sana man lang bronze rating. Parang wala naman itong rating. Hindi maganda yon. Okay, ito ulit. Hindi pa nasusubukan. Siguro pang pyesa lang ngayon sa listing. Hindi ko nire-rekomenda bumili ng second-hand power supply dahil sa risk. Pero isasapalaran natin ito sa video na ito. Wala naman akong naririnig na kalansing na magandang senyales. Kung may marinig kang kalansing, mas mabuting itapon mo na lang. Sa totoo lang, sa ngayon, maganda naman ang kondisyon ng lahat ng mga piyesa na ito sa pandabas na itsura. Susunod na malaking kahon. Oo, sige. So, meron tayong graphics card dito. Ito ay RX 500 at 74 GB na card. Ayon sa listing, ito ay pang piyesa at hindi gumagana. Minsan napapakita ito ng display at minsan naman hindi. Lahat ng mga akpo na traces ay mukhang maayos. Ngayon, bumili ako ng 2 graphics card para kung sakaling hindi gumana ang isa. At naniniwala akong ito ang susunod na package. Marunong magbalot ang eBay seller na ito. Wow, tingnan mo yan. Ang ganda. Maganda ang pagkakabalot nito. Akala ko graphics card. May bubble wrap pa, mas maganda. Kamusta? At ayun na nga, meron na tayong RTX 3080. Ayon sa nagbenta, nag-yellow ang card kapag may mabigat na ginagawa ang computer na masamang senyales. Ang unang pumasok sa isip ko ay maglagay ulit ng thermal paste. Pero bukod doon, kailangan na lang talaga nating magdasal na gumana to, alam mo yon? Sige, ito naman ay interesting. Dahil sa unang tingin, meron tayong ASRock B250 motherboard. Pero sa listing, nakalagay na pang piyesa lang ito. At saka hindi rin nila alam kung anong CPU ang nandito. Kaya totoong sugal ito. Kasi sino bang nakakaalam? Baka i77700K ito. Baka 6700K. O baka naman mas mura pa. Gaano ba kahirap buksan ng cooler para makita kung anong CPU meron? Dito malalaman kung gaano kaganda ang pwedeng tong kalabasan kung gagana. Tara, simulan na. Anong CPU kayang nasa ating misteryosong bundle? i57500 ito. Hindi man ito yung gusto natin, pero pwede na. Mas malala pa nga pwedeng mangyari. Sige, tatanggapin ko. Nandito na lahat ng mga hindi pa nasusubukang pang-piyesa na components natin. Kaya ba natin gawing gumaga ng PC ito? Panahon na para malaman. Sige, ngayon, kung mapanuri ka, mapapansin mong hindi pa ako naglabas ng case. At dahil yan, kasi kapag naghanap ka ng mga second-hand na case sa eBay, parang scam na rin. Dahil malalaki sila, sobrang mahal ng shipping. Makakabili ng bagong case sa $50. Ang plano ko, susubukan ko muna kung gagana kahit walang case. Kapag gumana, maghahanap ako ng magandang case para dito. Hindi naman mahirap yon, di ba? Gagana naman to, di ba? Simulan natin sa paglalagay ng bagong thermal paste sa CPU. Kung gusto mo ng dekalidad, bisitahin mo yeasterpaste.com. Tingnan natin. Sige, maglalagay ako ng smiley face bilang pampaswerte. Ito ang nararamdaman ko ngayon. Sobrang positibo ng pakiramdam ko. Ngayon, pipisahin natin yan parang mga pangarap ko. Sa computer na to, hindi ko bubuksan ng power hanggat di nakakabit lahat ng components.
Matalino ba? Hindi. Exciting? Oo. Ngayon, hindi na ito pangkaraniwan. Pero kung isa lang ang RAM mo, ilagay ito sa channel na ito. Pangalawa mula kaliwa ng CPU na madalas irekomenda ng mga gumagawa ng motherboard. Sige, pindutin mo na yung piyesang yan. Nagkakatotoo na lahat? Mataas pa rin ang moral. Dalawang bahagi na ang nailagay natin. Kung tatanungin mo ako ngayon, masasabi kong gagana ito agad pag binuksan. Ikakabit ko na ang graphics card. Kasi sa tingin ko, handa na tayo para dito. Kung gagana talaga ito agad pag binuksan, baka ako na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Pero malitang tsansa na mangyari yon. Sige, oras na para ikabit ang graphics card natin, ang 3,080 nating 10GB na card. Sana gumana itong card kasi medyo mahal siya. Ayoko talagang hindi gumana. Pero kung okay siya, panalo at chill lang. Ngayon, may napansin akong sira sa clip ng motherboard na ito. Dapat ganito ang itsura para makalap ang graphics card. Ayos lang naman, hindi ito malaking issue sa performance. Mas delikado lang siguro sa installation. Pero hindi naman tayo natakot sa delikado noon. Ganyan lang kasimple. Ayos na. Handa na bang isaksak ang kuryente? Kinakabahan ako. Nakakatakot talaga ang power supply pare. Delikado na ang gamit na power supply. Lalo na kung nakalista pang baka sira. Ayoko talagang sumabog to sa harap ko. Masama yon. Sige. So ang Corsair 750 natin ay may tamang bilang ng mga pin para sa RTX 3000 at 80 natin na maganda. Ayos, simple lang naman yan. Nakasaksak na ang motherboard, CPU at graphics card. SSD na lang ang kulang. Ngayon, may dalawang aspeto sa pagandar nito. Ang unang test ay para makita kung, una sa lahat, umiikot ba ito, di ba? Kung umiikot ang CPU fan, umiikot ang GPU fan, at kung umiilaw ang RGB stick. Ang pangalawa, ang totoong test ay kung maglalabas ba talaga ito ng signal. Pustahan na tayo. Ano sa tingin ninyo? May pag-asa bang gumana ito? Kinakabahan ako. Sige, tingnan natin kung gagana ito. Ang kailangan lang natin gawin ay i-short ang power pins. Bahala na. Wala. Naku. Panahon na para gawin ang basic troubleshooting. Tingnan kung maayos ang pagkakakabit ng lahat. Nakakabit naman talaga ang power supply kumpirmado. Naka-on ito. Nakasaksak ang mga kable ng motherboard. Wala akong nakikitang kahit anong senyales ng buhay na hindi maganda. Sige, mukhang nabawasan ang sigla ko ngayon. Ayusin ko ito at titingnan kung may matutuklasan tayo. Good luck, future self ko. Whoosh! Okay, interesting ito. Kapag naka-off ang power supply, gaya ng inaasahan, walang nangyayari. Kapag naka-on ang power supply, may maliit na clicking sound mula sa motherboard. Kahit wala namang mechanical na bahagi. Nakakabahala yon. Naririnig mo ba? Mahina ang clicking. Mukhang may nangyayari sa ilalim ng heatsink. Tara, tanggalin natin para makita kung anong nasa ilalim. Nagsisimula na akong magduda na mas kaduda-duda pa itong motherboard kaysa sa una kong inakala. Kasi kung ayos ang motherboard, dapat may kahit kaanting senyales ng buhay itong bagay na ito. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakuha. So, yan lang ba ang BIOS? Kaya siguro, palagi nitong dire-reset ang sarili. Tingnan natin kung maririnig pa rin yung tunog. Ibig kong sabihin, baka hindi naman ito problema. Pero yung katotohanang nangyayari ito at wala namang mechanical na parte doon, medyo kakaiba. Mukhang itong motherboard na ito, baka napasubo ako ng sobra dito. May mga kakaibang tunog na nanggagaling sa Southbridge chip. Pag may narinig kang click sa electronics mo na hindi dapat, posibleng may sira. Kaya bumili ako ng mas maraming sirang motherboards. Nung huli ako namili ng motherboard, nag-sort lang ako ng mga sira o hindi pa natetest. Pero sa pagkakataong ito, particular akong naghanap ng mga baluktot na pin, umaasang may babalik ko sila sa tamang ayos. Sige, tingnan natin ang una nating pamalit. Hindi naman mukhang masama. Nakikita ko talaga na may baluktot na pin dito sa taas. Mukhang baluktot ang mga ito. May isa pa dito. Sige, hindi ko muna sisimulan dyan. Maraming baluktot na pin doon. Itatabi muna natin yan at susubukan ang pangalawang pamalit na motherboard. Oras na ng katotohanan. Gaano kabaluktot ang mga ito? Sige, nakikita ko may ilang baluktot sa ibabang kaliwang sulok. Pero mukhang doon lang. Baka may isa pang maliit doon, pero okay naman karamihan ng pin. Oh, sige. Maganda kutob ko dito.
Silipin na rin natin yung pangatlong pamalit. Kahon sa loob ng kahon. Grabe, ang ganda ng motherboard nito. Nilagay pa nila ang IO shield. Ito talaga ang pinakamagandang itsurang motherboard sa lahat ng pamalit natin. MSI Tomahawk Arsenal. Ilan ang baluktot na pin na nakikita mo? Medyo madumi lang. Pero baluktot ba talaga sila? May konting dumi talaga dito. Hindi ko alam yun. Nakakabahala kasi may nawawalang pin at may dumi. Grabe, ano to? Hindi mukhang thermal paste. Ibang-ibang itsura at lapot nito kumpara sa thermal paste. Ano kayang ginawa nila sa sakit na to kung hindi ito thermal paste? Oo, medyo sira ang kaliwang ibaba. Uy, may insekto ba sa ilalim? Sa tingin ko, maliit na insekto yon. Nakakabahala yan. Kung magkasakit ako ng kakaiba, alam mo na kung bakit. May isang baluktot na pin sa kaliwang ibaba na medyo nakatayo. Susubon ko lang itulak pabalik yon nang hindi naabala ang ibang pin. Sa totoo lang, mukhang ayos na. Mas maganda nga itsura at natanggal na ang insekto, kaya makakatulong na. Itong MSI motherboard ang pinakamagandang kandidato sa lahat ng nakuha natin. Siguradong gagana ito, di ba? Sa tingin ko, pwede na natin subukan kung gagana talaga. Okay, mas maganda na talaga ito kumpara sa dating motherboard. Ngayon, bigla nating nakita na umiikot at umiilaw na ang graphics card. Nakikita rin natin mismo ang motherboard. Kita mo na yung maliliit na ilaw. Sandali lang, mapapansin mong umiilaw ito ng pula. Magandang senyales yan. Umiikot na rin ang CPU fan natin. Akala ko, may narinig akong matinis na tunog mula sa power supply nang una ko itong buksan. Susubukan ko mag-install ng ibang power supply para makita kung mananatili itong nakaandar. Oo, hindi talaga gumana. Nakakainis. Hindi pa rin tuloy-tuloy ang kuryente. Mas tiwala ako sa power supply na yon. Pero parang hindi siya umaabot sa CPU check. Sa puntong ito, nagsisimula na akong mawalan ng pag-asa na mapapagana ko pa ang mga komponenteng ito ng sabay-sabay. Itong blankong screen tuwing magbubuta ko ay talagang nakakabaliw. Nakakabaliw talaga. Iyan ang sinusubaybayan ko nitong huling 2 o 3 linggo. Kaya sinubukan kong isa-isang ikabit ang mga sira kong component sa ibang container. Dapat ginawa ko na ito noon pa. Ang natuklasan ko ay nakakabaliw. Pero dumaraan pa rin ito sa normal na proseso. Grabe, ano yun? Sige. Well, nagpo-post naman siya. Medyo kakaiba lang. Sige. Ang mga problema sa graphics card ay maaaring isa sa pinakaastig na bagay. Hindi ito ang gusto mong makita, pero astig pa rin. Isasaksa ko ang keyboard para makita itsura nito sa Windows loading screen. Sige. Oo, talaga may visual distortion dito. Ang akala nating posibleng sira na 570 ay sira nga talaga. Kung gusto talaga natin ng computer dito, ang huling pag-asa natin ay ang 3080. Gumagana ba ang graphics card? Umiilaw siya at umiikot ang fan. Magandang senyales. May signal kaya tayo? Mas matagal ito kaysa inaasahan. Baka hindi magandang senyales. Wala tayong signal. Malaking problema ito. Kung titingnan mo ang motherboard, may error 55 tayo na parang RAM ang problema. Ibalik natin itong piraso. Baka RAM lang at hindi GPU ang sira. Maniwala ka ba? Kapag gipit, kailangan ng matinding diskarte. At itong 3080 ang sumalo sa hamon. Tara na. Salamat sa Diyos. RAM lang palang sira, hindi graphics card. Mukhang okay ang 3080. Pero nagpo-post pa lang tayo, tama? Hindi pa naman na-stress ang graphics card dito. Pero magandang senyalis ito. Umaasa ako. Hindi pa nasisira o nadudurog ang pag-asa ko, kaya okay pa ako. At sa totoo lang, baka ito na ang naging turning point ng swerte natin. Kasi bukod sa gumagana na ang 3080 natin, na-detect na rin ang SATA SSD natin. Na-detect na rin ang medyo kahina-hinala nating RGB RAM. Pati nga yung misteryosong i5-7500 CPU natin, gumagana at na-recognize din. Nagkaroon tayo ng post. Grabe. Ayos, magandang senyales yan. Ayan na, kitaan niyo naman. Isang Intel Core i5-7500 yung 3.4 GB na CPU. Na-detect siya. Ibig sabihin, gumagana talaga. Hindi pa rin tayo kampante dahil kailangan pang subukan ang kadudadudang power supply. Simula pa lang, may kaba na ako rito. Dahil alam na nating gumagana ang kasalukuyang setup ng workbench, papalitan ko na lang ang power supply. Ngayon,
Oras ng subukan kung gagana ang hindi pa nasusubukang power supply. Sige, reboot cycle. Mas matagal na ngayon. Grabe, nag-post pa siya. Tuwing susuko na ako, bumabalik bigla at sinasabi, "Uy, gumagana kami!" Astig. Sige, hindi natin ito ginagamit sa pinakamatakas na power draw na pwedeng gawin kapag naglalaro. Pero napapagana pa rin ito ang computer base sa sukatan ko. Ibig sabihin, Gumagana ito kahit sa eksperimento lang. Medyo nakakabaliw yon. Ibig sabihin, hindi lang natin nailagay ang CPU natin sa gumaganang bahagi. Pwede na rin natin kunin ang hindi pa nasusubukang power supply at ilagay din doon. Tumaas na naman ang pag-asa kong gagana lahat ito. Bakit hindi natin gamitin ang isa sa tatlo nating natitirang motherboard at pagsamahin ang lahat ng piyesa para subukan kung gagana ang hindi pa nasusubukang PC sa huling pagkakataon? Gamit ang mga piyesang sira o di pa nasusubukan, posible kayang gumana pa ang computer nito kapag pinagsama-sama. Hindi pa rin. Pareho pa rin ang nangyayari tulad ng dati. Nakakainis talaga. Hindi ako kontento sa resulta dahil halos lahat ng piyesa ay gumana maliban sa motherboard. Ginawa ko ang dapat at itinuwid ko ang marami sa mga baluktot na pin sa isa sa mga pinalit naming motherboard mula eBay. Naikabit ko na lahat ng piyesa sa board. Panahon na para sa huling pagsubok. Kailangan ko lang ng output. Sige na, kaya mo yan. Kung kailanman dapat gumana ang computer, na yan. Walang HDMI signal mula sa iyong device. Sige na, isa pa. Isa pa. huwag kang sumuko sa gabing yan. Lumaban ka. Lumaban ka. May signal na tayo. Diyos ko. Gumagana talaga ito. Hindi nga. Grabe, putik na yan. Isang computer na bawat parte ay sira o hindi pa nasusubukan, pinagsama-sama at umabot pa sa post. Diyos ko, talagang nabigla ako. Hindi ako makapaniwala na gumana yon. Putik na yan. Totoo, nagulat talaga ako. Handa na akong sumuko ng daang beses habang ginagawa yon. Hindi talaga ako makapaniwala na gumagana talaga itong bagay na to. Wala akong masabi. Ngayong alam kong gumagana ang computer, gusto ko lang i-pressure test ng kaunti ang GPU nito. Gumagana siya. Grabe. At hindi lang yon. Meron tayong legit na RTX 3080. Daang-daang frames per second. Dapat ay sira na ito. Pero gumagana pa rin. Ngayong nga patunayan ng computer na gumagana, pakiramdam ko kailangan ko siyang ilagay sa totoong case para makumpleto ang build. Dati, sinabi ko na ayaw kong bumili ng second-hand case sa eBay. Kasi hindi practical magbayad ng mahal sa shipping. Kaya ginawa ko na lang ang pinakamalapit na alternatibo, na bumili ng pinakamurang case sa Amazon. Literal na $25 lang ito. Sa tingin ko, bagay itong tahanan para sa ating pansamantalang computer. Tingnan mo yan. Sasabihin ko, ramdam mo talagang mura siya. Ibig kong sabihin, kaya ko siyang buhatin gamit ang isang kamay lang nang hindi nahihirapan. Pero, para sa $25, ayos na ako dito. Hindi ko alam ang inaasahan ko, pero kahol lang talaga ito. Walang hiwalay na espasyo sa likod. Sana magkasya ang power supply ko. Grabe, natanggalam siya mag-isa. Napansin ko rin na kailangan din nating baliin ang maliliit na PCIe cover na ito. Ayan na, hindi na mababalik. Baka di na maganda itsura ng PC, pero tingin ko magandang representasyon pa rin ito ng kung paano nabuo ang lahat, di ba? Sige, ang susunod na hamon ay paano natin isisingit ang 308O na ito sa maliit na case na ito. Mukhang magkakaproblema tayo dyan. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Mukhang kailangan ng konting tulong ng graphics card na ito. Sa tingin ko, posible namang maisalpak ito ng maayos kung sakali. Hindi ko hayaang pigilan ako ng metal case na ito sa pagbuo ng computer. Kailangan sigurong hiwain ang case na ito. Anong pinakamainam na paraan?
Ayos, ayan na. Mukhang gumana naman. Uy, tignan mo yan. Sige, ayan na. Siguro mabuti na rin at mura lang itong case kasi madali lang siyang putulin dahil sa materyales. Sa tingin ko, ayos na to. Ngayon, pagsamayin natin lahat, isarang case, at tingnan kung gumagana pa. Ngayon, para sa huling bahagi ng setup, matapos mailagay ang hindi pa nasusubukan o sirang computer sa case, kailangan na nating tapusin ang setup na ito. Ilang linggo na ang nakalipas. Nadaanan ko ang isang telebisyong itinapon. Dinala ko ito pa uwi at binuhat ng halos 1 milya. Dahil di pa nasubukan, posibleng sira ito. Para sa akin, ito ang perpektong monitor para sa setup na ito. Kahit ilang linggo na mula nang makuha ko, di ko pa rin natetest. Tapat sa Diyos, hindi ko pa ito binuksan o sinubukang isaksak. Ina-assume ko na may HDMI ito. Kung gumana, astig. Ayusin na natin. Nakalimutan ko kung gaano kabigat. Sobrang excited ako. Talagang umaasa akong gagana itong bagay na to. Grabe. Ayos lang pala. Pareho lang ng power cable ng computer. Normal ba yon sa mga TV? Hindi ko alam. Teka, narinig ko ba na nag-click? Ang bigat. Oh, grabe. Teka, narinig ko talaga na nag-click. Ayos! Ano ba to? Gumagana na. Diyos ko. Ayos. Pwede na tayong magpatuloy. Pwede na tayong magpatuloy. Sige. Kailangan lang nating isaksak ang HDMI mula sa improbisadong computer papunta sa improbisadong monitor. Kapag gumana yon, sobrang saya ko. Ang huling hakbang ng proseso. Isasaksak na natin ang ating computer sa literal na basurang monitor natin. At boom, pare. Ayan na ang PC natin. Tara na. Hindi ako makapaniwala, tol. Grabe. Ang 3,080 ay sumalba talaga sa tamang oras. Hindi ako makapaniwala na gumagana talaga itong bagay na to. Ibig kong sabihin, kahit ng R3,080 natin ay literal na nakalabas sa case natin, sa papel, hindi talaga dapat gumagana ang buong computer na to. Bawat isa sa mga components sa loob ng bagay na to ay hindi pa nasusubukan o may nagsabing sira na. Ngayon na siguradong gumagana ang computer at setup, nakatipid ba tayo? Buti na lang at tinanong mo dahil nagkwenta ako. Sa computer na to, hindi natin nagamit lahat ng eBay components. Yung unang motherboard na binili ko, palpak. Kaya bumili pa ako ng 3. Bumili rin ako ng extra na graphics card kung sakaling hindi gumana itong 3,080. Ganun din sa PCIe SSD. Kaya kung kukunin lang natin yung nagastos ko sa bawat component na nasa loob at pati na rin itong PC case, umabot tayo sa kabuwang $400 at $8 para sa build na may 3,080. Isang 10 gig na card. Kung bibili ka ngayon ng refurbished na 3,080, malamang gagastos ka ng halos $400. $260 lang ang binayad natin dito. At tandaan, $408 lang ang nagastos natin para sa buong build. Kasama na dyan ang case, buong PC, monitor, at malaking TV natin na nakuha natin ng libre mula sa basura. Kung isasama lahat ng nagastos ko, Medyo sugal din ito, di ba? Gaya ng pagbabayad sa posibleng sira, darating din ang panahon na magkakaroon ka ng sirang computer parts na ang kabuuan ay $533 para sa lahat ng binili ko sa eBay. Kaya sa huli, mga $130 din ang nasayang natin. Pero nakakuha naman tayo ng maayos-ayos na PC. Oh, at least gumagana siya. Nakakuha tayo ng gumaganang PC sa halagang $400. Sulit ba ang pag-risk ng dagdag na $130? Para sa thrill, oo naman. Irerekomenda ko ba sa'yo na gawin mo ito bilang practical na paraan para makabuo ng mas murang computer? Hindi siguro para sa buong build, pero kung may alam ka, pwede mong tingnan ang mga hindi pa natetest o posibleng sira na parts, lalo na kung magandang deal. Sa tingin ko, yun na masasabi ko. Di pa rin ako makapaniwala na gumagana pa to. Sabihin mo kung anong PC building o tech challenge ang gusto mong ipasubok sa akin next time. Dito nagtatapos, ako si Mreister, ang tech tinkerer mo. Hanggang sa susunod.